Di po ba, mga bossing? Oh, pati ho ang simbahan, mga kababayan, nagagalit na din ho. O nakakapagsalita na. Ito para ito doon sa mga DDS na mga Katoliko. Ano masasabi nyo? Na yung simbahan ayan, no? Tapos sabi pa ni Bato de la Rosa, ako po ay guided ng Holy Spirit. Yung gusto nila, mga kababayan, ang gusto nila, mga bossing, is wag iparinig sa taong bayan yung katotohanan. Ibig sabihin, yung Holy Spirit, mga boss, chief amo, sir, ayaw ipaalam sa atin ang katotohanan. Diba? Yung Holy Spirit ni Bato de la Rosa, ayaw iparinig sa atin yung katotohanan kasi pinipigilan nila yung impeachment. Ano masasabi nyo dito? Yun nga lang pagmumura ni Duterte sa Diyos sa Pope Diba? Pikit mata na lang yung mga DDS, pikit mata na lang kasi idol natin niya si Duterte. Minura na yung sinasamba mo, minura na yung pinapaniwalaan mo. Okay lang yan, no? Si Duterte yan Minura na yung mensahero, yung Pope. Okay lang yan, no? Tatay digong natin yan Minsan hindi mo maintindihan yung ibang mga Katoliko, ano? Sa linggo magsimba tayo. No? Makinig tayo ng salita ng Diyos. Tapos yung mga kaparian natin, yung simbahang Katoliko, gusto naming malaman ang katotohanan. Sabay sasabihin sasabihin ng mga DDS, nako, Padre Damaso ka. Nakikialam ka sa politika, gaganyanin ng mga DDS, ano? Samantalang sabi lang naman nung pare, sabi lang ng simbahang Katoliko, gusto namin malaman, ituloy yung impeachment. No? Hindi naman pagka itinuloy yung impeachment, ibig sabihin, guilty na si Sara Duterte, hindi naman ho ganun. Gusto lang malaman yung katotohanan at magiging sagot. Di ba? Tapos sasabihin, nako, Padre Damaso ka. Sabi po ni Father Flavi Villanueva, ang mga bagong humusga, no? 18 senador. Ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit kanilang mga kilos ay balasubas. Di po ba? Ano po maitatawag mo dyan? Yung konstitusyon po ng Pilipinas, hindi na po nila sinusunod. Binabalasubas na po nila. Ano pa matatawag mo dyan? Hinuhudas na ang ating bayan. Di po ba? Gusto nating malaman, asan ba yung pera natin? No? Wag na natin pag-usapan yan. Sabi nga kasi ni Jinggoy, magkakawatak-watak tayo. Mas unahin natin yung problema ng bayan. Yan ang problema nga ng bayan. Nagkampi-kampihan pa sila. No? Imbis na mag-abogado, nag-lawyer pa doon sa hinahanapan ng pera ng bayan. Sobra naman itong Senado na to, 19th Congress. Hindi nahihiya, no? Wala na po silang hiya, mga boss. Wala na po silang hiya. Kung yung mga naunang mga senador po, ayaw nila na sasabihan sila, bias yung senador na yan. Ayaw nila. Ito, hayagan po, harap-harapan mga kababayan. Pinamumukha na na bias daw sila. Sabi ni Bato de la Rosa yan, Sabi, Ariel de Sukatan. Ayop sa apelido, Ariel de Sukatan, NPA yata ito Diyos ko. Impeachment. Pagnanakaw sa pera ng bayan, ang pinag-uusapan doon. NPA, yung nagsasalita. Hinahanap yung pera na kinakaltas sa mamamayang Pilipino. NPA. Ano yun?
O dahil wala lang, hindi lang kayang hindi lang kayang sumabay sa usapan. 'Di ba? Kaya sabihan ko na lang 'tong vlogger na 'to, NPA na lang. Ganun na lang. 'Di ba? Hindi ko kayang sabayan yung sinasabi niya, hindi ko maidepensa yung idol ko eh. Oh. Kaya sabihin ko na lang, NPA na lang si Mark Ramos. Di mo ba? Biruin mo, ilang oras na tayo? 1 oras at 6 na minuto. Lahat ho yun against doon sa ginawa ng Senado. May nakita kayo na DDS na nagtanggol doon sa Senado? Sa komento nila, wala. Sabi niya, mga NPA yata to, adik yata to, bot-bot nimo, los-los nimo. Puro ganun lang ho. Dahil hindi nga kaya ng mga utak nila na sumabay at magtanggol. Sabi ni Gloria Ramos, okay gawin ng batas ang pagnanakaw, mga senador. Total naman, kampi, no? At pinagtatanggol nyo ang mga magnanakaw. Sir, may bago yata silang constitution, lalo si Bato at si nasa senator ni Sara Duterte. Wala. Cheese Constitution na yata. O 19th Congress Constitution. No? Kaya ho ako, saludo ako doon sa 5 senador na nanindigan ho para po sa konstitusyon ng Pilipinas. Saludo ho ako doon. Mga bossing. Kabayan ko, kapatid ko, yung 20 pesos na bigas, wala na sa issue. Wala nang masabi sila. Kasi meron ng 20 pesos na bigas ho. Di ba? Isa pa na nawala sa bibig nila. Weak President si Bongbong Marcos. Wala na sa bibig nila yun. Bakit to, mga kababayan? Nandun na kasi doon. Nandun sa oblo. Nakarehas na. Yung unang tao na nagsisigaw o nagsasalita ng weak, yang si Bongbong Marcos. Kulong. Di ba? Hindi na nila masabi. Baka pagka kinantyawan nila ulit, weak, yang si baka isunod. Sila Bato de la Rosa. Ay, si Kibuloy, nakita niya, nasa loob na, di ba? Dalawa, mag-best friend. Magkaiba nga lang talaga. Magkaiba nga lang ho talaga, mga kababayan, ng kulungan. Cheese Master. Checkmate. Ngayon, alisin ko na ho si Father Villanueva. Nako, ito. Born again. Si Joel Villanueva tayo, mga kababayan. Ito papakita ko muna ho sa inyo to. Basahin natin yung balita dito ng politiko.